Hey mga brods sa mga brods, ito na nga may reports and rumors tayo dito sa SMB dahil ito pong si Lance Stephenson, ang isa sa mga kukunin nilang import next conference sa PBA Governors Cup 2025. Yes, kahit naman na may bakbakan sila ngayon sa Ginebra sa semis, hindi pa rin naman mawawala yung pagkuha nila ng mga imports next conference. Kaya ito pong project nila kay Lance Stephenson mga kabrods, ito pong NBA player na ito, well, hindi sa hinahype ko mga kabrods may possible sila magkaroon ng championship next season kung ito yung kukunin nilang import mga kabrods. Yes, sino ba namang hindi makakakilala kay Lance Stephenson, ang dating star din ng Indiana Pacers, tapos puro trade na siya sa Hornets, sa Clippers, Memphis, Pelicans, Timberwolves, Pacers, Lakers naman ulit taong 2018 to 2019. Ang daming trade kay Lance Stephenson hanggang sa ito. Pinaka last stint na niya yung Indiana Pacers taong 2022 na 3 years na rin ang nakakalipas. Dito na yung pinakahuling NBA team neto po ni Lance Stephenson mga kabrods. Kaya ngayon, kasalukuyan naglalaro ito sa NBA G League sa Iowa Wolves na affiliate team ng Minnesota Timberwolves. Kaya malakas ito pong si Lance Stephenson dahil hindi ito nababakante ng isang taon. Yes, kada taon may koponan. Kada taon talaga may ensayo, lumalakas pa rin, nag-i-improve pa rin, andun pa rin yung laruan neto. At ang height neto, 6'5" mga kabrods and 34 years old na rin naman. Well, alam din naman ito ng scouting reports ng SMB na kahit may edad na, ito pong si Stephenson sa edad ng 34, ang daming pahihirapan nito. Halos prime pa rin naman yung edad na yan. Si Brownlee nga, 36 na eh. At kung di nyo naman kilala si Stephenson, well, ang ganda rin ng mga skill set nito. Sa height niyang 6'5", kayang lumaro nito ng point guard, shooting guard, and small forward mga kabrods. Yes, napaka-flexible na mga kayang posisyon neto ni Lance Stephenson mga kabrods. Hindi lang yan, yung shooting neto. Yes, hindi talaga magsisisi ang SMB dito dahil napaka-sharp shooter neto ni Lance Stephenson at grabe rin kung gumalaw. Yung speed neto nandun, yung strength andun din, physical na player. At isa sa magandang entertainment ito sa PBA na meron silang Lance Stephenson dito dahil syempre magpupuntahan yung mga views dito sa atin sa Pinas at ma-attract din natin yung mga ibang ex-NBA player dahil kilala itong si Lance Stephenson at malakas pa. Kaya kung gusto talagang ulit makatungtong ng SMB sa playoffs round next season, ay ito yung dapat nilang kunin sa lahat-lahat ng pwedeng import na pwedeng kunin nila. Itong si Lance Stephenson ang isa sa mga the best na mapipick nila sa PBA Governors Cup 2025. Hindi lang naman pang scoring itong si Stephenson dahil yung depensa rin ito, grabe rin. Yes, isa ito sa mga nagpahirap kay LeBron James sa NBA dahil grabe rin kung dumepensa ito. Sabi nga nila kung asawa-asawa talaga ang depensa nito ni Stephenson at yung mindset nito palagi na manalo. Ayan doon mga kabrods, hindi ito basta-basta nagpapatalo. Ito pong si Stephenson, hindi kagaya ng mga ibang imports dito sa PBA na kahit matalo okay lang basta may sahod sila. Ito pong si Lance, hindi, kampyonato talagang gusto nito kaya nga nakakapag-champion din ito dati sa Terrific 12 taong 2019 at naging MVP pa siya dyan. Kaya malakas. Ito pong si Stephenson, isa sa mga pwedeng magbago ng SMB ito mga kabrods dahil yes, height limit din naman natin sa Governors Cup, 6'6", kaya pasok na pasok ang height niya ni Stephenson sa height niyang 6'5", ready to play na sa Governors Cup 2025. Kaya kung gugustuhin ng SMB magkaroon ng isang super import, well, kunin nyo na. Ito pong si Lance Stephenson. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods Kaya sa lahat po ng mga SMB fans, Lance Stephenson, ang former NBA star, sa tingin nyo dapat bang kunin ito ng San Miguel Bearmen? Tayo no, sa kabilang balita naman natin ng mga kabrods Ito nga, Sean Jeffrey Chu. Yes, ito na ngayon yung 6'10" player na naglalaro ngayon sa Strong Group Athletics mga kabrods. Umaba yung buhok. Pero yung tattoo, in-edit ko lang yan mga kabrods So ito, 6'10" na big man na isa sa mga pinaplano ngayong kunin ng Ginebra. Bakit? Siyempre may magtatanong, di ba si Chu nasa Japan B-League Division 2 sa Anaheim Orange Vikings. Kaya akala nyo lang yun mga kabrods dahil ito pong si J.O. Chu ay bukod sa naglalaro ngayon sa Pinas sa SGA, sa Strong Group Athletics na paparating na laro sa Dubai, naglalaro na lang ito sa MPBL, yes, sa Abra Solid North Waivers.
sa mga teammate niya dyan, ito pong sina Ildefonso. Kaya nga mga kabros, nakakagulat dahil from Japan B-League to MPBL itong si Jeyo Chu. Kaya nung nalaman din ito ng Barangay Nebra San Miguel na MPBL na lang din na itong si Chu, dahil once na maging MPBL player ka, pwede ka nang i-draft sa PBA dahil Pro League na yung pinaglalaroan mo, and yun, considered as undrafted ka or unrestricted free agent dito sa PBA. So pwede itong kunin ng Barangay Nebra San Miguel dahil minamatanan nila si Chu knowing na nasa MPBL na ito. 6'10 nitong si Chu, magaling na player, nakapag-champion na rin sa SGA sa William Jones Cup. Former Ateneo Blue Eagles din ito pong si Jeyo Chu at naglaro na rin sa Taiwan Mustangs sa Asian Tournament. So, kumbaga yung experience na ni Chu sa Pro League sa ibang bansa, mapa Pinas, mapa Taiwan, Japan, Dubai, ay mga pinaglaruan na ito ni Jeyo Chu. Kumbaga yung experience na ito, ay ito yung nagpapalakas lalo sa kanya. Kaya mas naging physical, mas naging shooter palalo si Chu. Gumanda yung footwork sa ilalim. Sabi nga nila, mas matigas na ito kay Kai Sotto. Maganda na yung perimeter shot niya. Tapos maganda na rin yung footwork sa ilalim. Kumakamada na sa paint, magaling din na defender, matigas-tigas. Lumalapad-lapad na rin siya ngayon. Nagpahaba pa ng buhok. Kaya ito, yung nakikita ng Ginebra na pwedeng maging stopper ni Junmar Fajardo. Yes mga kabrozel, nakikita nga nila, di ba ang Ginebra focus ngayon sa semifinals game nila against SMB. Kaya gusto nila ng big man na rin na makakatapat kay Junmar Fajardo. 6'10 itong si Chu. Well, ito yung dapat kunin ng Barangay Nebra San Miguel. Kung hindi man nila makuha sa rookie draft ito pong si Chu, why not kunin nila at hugutin nila sa unrestricted free agent para nga hindi ito makuha ng mga top teams, dahil kapag ito ay nagpa-declare ng draft, eh syempre automatic baka nasa top ito ng picks mga kabrods. Mahirapan ng Ginebra tuloy makuha siya. Kaya maganda na hugutin nila itong si Chu, and ito mas magiging magandang future ng big man department ng Barangay Nebra San Miguel. Bakit? Nasa 24 years old lang itong si Jeyo Chu. Yes mga kabrods, napakabata, napaka-effective. Dating na-improve na ni Coach Tab Baldwin, tapos lumakas pa sa ibang bansa, nagka-experience pa sa Taiwan, sa ibang bansa, ibang liga sa Asia, tapos ngayon sa SGA naman siya kasalukuyan. Kaysa naman masayang yung talent niya dyan sa MPBL, ay why not kunin at bigyan na maayos sa kontrata ito ng Barangay Nebra San Miguel, dahil siya rin naman ang makakatulong sa ilalim sa Ginebra. Isipin nyo yan, mas malaki ito kay Japet Aguilar mga brod. 6'10 ito, 6'9 lang si Japet. And ito, lumalaban nito sa height kay Junmar Fajardo na 6'11 si Abay. Kaya pwedeng pwede, dahil hindi rin naman basta-basta ang big man na ito. Hindi naman ito mabagal, hindi naman ito malamya-lamya, dahil kakaibang big man itong si Jeyo Chu. Modern big end. Sila yung mga future big man superstar natin in the making sa Gilas, Pilipinas. Kasama niya si Kai Sotto. Kaya ikaw mga kabrodza, ito pong si Jeyo Chu, ay dapat bang kunin ito talaga ng Barangay Nebra San Miguel next season? Lalo na't may import conference na naman tayo next season. Kaya komento mo lang nyo dito mga brodza, at isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang. I'm out.